si Hanilet Avancenia at si Veronica Kitty Duterte. Ang iwanan sa Duterte, wala naman yan sa Duterte, para sa mga yan ang pinipilangan. Duterte! 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 Magandang gabi ho sa inyong lahat. Magandang gabi po! Kumusta ho kayo? Galing! Dapat yung anak ko lang magsasalita eh. Sabi ko, ano ba gusto niyo marinig niyo? Gusto niyo marinig yung lahat ng sakit sa dibdib? Yung anak ko, baby pa sana, pero napilitan mag-mature. Dahil sa nangyari, hindi naman ho natin maipagkait kung ano nangyari. Pero ito ko talaga, Uy, dyan! sana ho tayo Pilipino, isa-isip, magtanda na tayo. Kung gusto lang ko lumuhod, umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsisilbihan ang sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, binili niya talaga. Binili niya talaga, uulitin ulit ito ni Veronica, binili niya. Suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay namin, sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam niyo ba doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta. Galing sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pumunta na nakausap ko. Sabi ko, taga Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Kung noong una, di ba, mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino, gusto niya maging masaya, safe, ligtas, nakakauwi ng bahay. Walang nangyayaring masama. Sana ho, suportahan niyo ang mga kandidato ni Pangulong Presidente Duterte. Presidente Duterte, Rodrigo Duterte. 10. Nakikiusap po ako at yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag po tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan po natin ang bansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na hong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente? Naalala ko, naging OFW ako eh. Lahat ng mga Pilipino na sa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano po ngayon ang nangyari? Kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandun kami sa Villamor, parang hanggang ngayon nananaginip pa rin ako. Parang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingi ng tulong, hindi ko alam kung saan. So kaya ngayon, nandito kami, nagsasalita, humingi kami ng tulong ninyo, suportahan nyo ang Duterte. Duterte! 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 Podium mic, please. Dari kayo. Magandang gabi sa inyo lahat.
natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang mag-isa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP laban sa Nagorno State o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katauhan na nagpakita o walay undang ang paghigugma o pagsuporta, daghang salamat kay Wami Nino Blae. Kamo ang nagapakusog sa amo tanan. May iaabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag natin kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto